Sa totoong buhay, hindi ka naman nambabastos ng tao. Pero sa internet, kung ikaw ay nagtatago sa ibang pangalan para lang mangutya, isa kang certified troll. Saan ba nagtatago ang mga trolls na ito? Pasukin natin ang tinatawag nilang dark side of the web. Ang buhay ng isang troll ay parang buhay ng isang normal na tao lang na nagtatrabaho. Pwede ko siyang ikumpara sa isang nagko-call center agent. Bakit? Kasi halos gabi rin yung trabaho namin. Kasi doon yung mas mabilis yung internet, number 1. Number 2, halos 24 hours lang din kami gising. Kasi kailangan namin antabayanan yung mga post, yung mga news articles, yung mga paninira na ginagawa ng ibang mga nagtutrolls o ibang mga supporters doon sa mga clients namin. Ayon sa Oxford Dictionary, ang troll ay isang taong sadyang nagpo-post ng mga bagay na mapanira o agaw pansin online. May mga troll na binabayaran para magbigay pugay o manirang puri, totoo man o hindi ang kanilang sinasabi sa target nilang artista o politiko, kliyente man o kalaban. Ayon kina Joel at Echo, kalat-kalat ang operasyon nila sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay para hindi matrace ang location ng IP address nila para sa kanilang seguridad. Hindi man sila proud sa kanilang ginagawa, nag-e-enjoy naman sila. Dahil sa mundo ng trolling, sila ay malaya. Hindi rin po nakaka-proud yung nakakagago po kayo ng ibang tao, nang tetroll lang po kayo. Pero siguro po doon sa kinikita namin, medyo proud po kami kasi madali lang po yung trabaho, tapos ang laki po na kinikita namin. Lahat ng frustrations ko, kunyari may kaaway ako, ganun, ibabaling ko na lang doon sa mga tinotroll ko. So, awayin ko sila, hindi mo naman pwedeng gawin sa totoong buhay na mang-away ka na lang pagka na-frustrate ka. At sa mga gawaing ito, sila raw ay kumikita ng 15,000 hanggang 25,000 pesos kada buwan sa isang kliyente. Si Joel ay may hawak na 2 kliyente, kaya ang sweldo niya ay doble. Habang si Echo naman may hawak na 5 kliyente, 4 dito ay mga politiko at ang isa naman ay negosyante. Paano ba ginagawa ang trabahong ito? Since nung 2015, medyo naghigpit si Facebook sa paggawa ng mga account na pagka hinahanapan na nila ngayon ng IDs, hinahanapan na nila ngayon ng identifications, doon nagsimula yung medyo hirap din kaming gumawa ng mga accounts, ng mga troll accounts. So, ang ginagawa na lang namin, naisip namin paraan is bumili sa mga buy and sell na group. Bumibili kami 100 pesos per account, pero dapat ang gusto namin before 2013 or before 2012 pa siya nagawa. Ang mga ginagawa nitong mga peking netizens online ay may totoong epekto sa tao offline. Pwede nilang mapasikat o masiraan ang isang tao sa ilang click lamang. This is Darwin Carino and I stand for truth. But wait, there's more. Sa mga susunod na araw, susubaybayan ni Owen yung mismong taktika sa pag-atake ng mga trolls.